Hello guys, Nardino TV here and we are back with another video. And for the past days guys, medyo sobrang na-busy tayo sa work no kasi marami tayong maintenance no. And syempre pag sinabing maintenance, most of the time guys, overtime yan for us no. And syempre, um, nandito lang naman tayo sa bahay and that's an extra work. So meaning extra pay. So sino naman ang hindi or sino naman ang tatanggi sa blessings, 'di ba? Anyway, kaya din wala tayong masyadong upload for the past days kasi nga medyo na busy tayo, no. So pero ngayon guys, meron ulit tayong time. So magkwekwentuhan ulit tayo. So dito sa Canada guys, marami na po ang vloggers, marami na ang content creators na gumagawa tungkol sa buhay Canada, right? At isa na tayo doon, no? And bawat vloggers guys or content creators, meron sila mga reason kung bakit sila vlog. Some for money, some for attention, some for memories, yung mga ganyan, di ba? Pero ako naniniwala ko guys na yung pag-vlogging is more on the positive side ang naibibigay niyan, no? Pero guys, alam nyo ba, dito daw sa Canada, meron daw isang content creator or vlogger na napahamak dahil sa kanyang pag-vlog. At nawalan sila ng status, okay? So yan ang pag-uusapan natin ngayon guys. Pero bago yan, intro muna tayo. Okay guys, we're back. So, balik tayo sa ating kwentuhan regarding dun sa ating nakitang post sa isang social media group, no? So babasahin ko sa inyo guys. So ang sabi nung nag-post, huwag kasing ipagsabi, mahirap na. Tapos meron siyang snapshot. I think this is from other group as well. Sabi niya, just give you guys a heads up. I know a lot of people today are vloggers, content creators. But be careful what you are posting on your wall because it might be used against you, so you will be deported. I knew someone working here while on tourist visa. Uulitin po natin yan. I knew someone working here while on tourist visa. Ang work nila ay housekeeper sa isang hotel. Ginagawa nilang content ang daily life nila sa Canada, so that included yung work nila sa hotel. Someone siguro na kakilala nila reported them to IRCC na working sila dito while on tourist visa. Pinatawag sila for interview and sa interview hindi na sila nakasalita kasi proof agad ang unang pinakita. Sinend nang nagsumbong yung mga reels nila while working sa hotel. Na-revoke ang visa nila and banned for 5 years. Yan. So yan yung post guys, no, and this is very unfortunate doon sa ating kababayan na ban pa nga for 5 years, no? So, for this one guys, I have 2 points, right? On my personal comment about it. Number 1 guys, ako naniniwala ako na yung pagiging vlogger niya or yung pagiging content creator have nothing to do with this issue, no? Kasi guys, kahit na sino, kahit na vlogger o hindi, okay lang na mag-post ka sa social media account mo. Right? Whether is it positive, negative, walang issue yon. As long as genuine na nangyari, hindi ka nagsisinungaling, wala kang natatapakan na tao, wala kang naaargabyadong tao, wala kang nababiolate na rules, at wala kang nasasaktan na tao. Okay lang yon guys, no? But for this one guys, nagkataon lang na vlogger siya at pinopost niya yung mga daily happenings niya sa buhay niya. Pero ang main issue talaga dito guys is yung pagtatrabaho niya ng walang tamang visa or walang tamang permit. Kasi guys, ang sabi nga, naka-tourist visa siya guys no? So para sa kaalaman po ng lahat guys, no? Dito po sa Canada, tinanggal na po yung capability ng isang tourist visa para maghanap at magtrabaho dito sa Canada. Kasi noon guys, pwede yan no? Pero tinanggal na po, no? So kapag naka-tourist visa ka, bawal kang maghanap ng trabaho at mas lalong bawal kang magtrabaho.
Kasi guys, kapag nagtatrabaho ka on tourist visa, ang ibig lang pong sabihin yan is you are doing under the table or cash jobs. At hindi po natin yan promote talaga dito kasi that is illegal po, no? So, meron kayong pananagutan sa batas pag ganyan. Right? So again, ako is naniniwala ako na yung content niya mismo ang mali. Right? Kasi nga, sabi ko kanina, dapat wala kang ginagawang illegal. Pero yung pagtatrabaho mo dito ng naka-tourist visa, that is actually illegal. At saka dapat guys, silipin din yung tumanggap sa kanila na hotel, no? Kasi, tingin ko again, hindi po ako experts, pero I think meron ding pananagutan guys yung mismong employer na kumuha sa kanila, 'di ba? Hindi kasi nila pwedeng sabing hindi naman nila alam kasi syempre no, may background check 'yan guys eh. Nung ako po is naghahanap ako ng work dito at bago ako mag-sign ng contract, sini-ay nila ako dito guys. So may mga ano 'yan, merong mga proper background check 'yan bago ka talaga nila tanggapin. Ayan. So, kung hindi man yun ginawa ng employer at hindi niya nalaman na naka-tourist visa, meron pa rin silang pananagutan doon kasi hindi sila gumamit ng tamang proseso. Right? At mas lalo na guys, pag alam naman pala nila na naka-tourist visa at ina-under the table pa nila. Yun guys, tingin ko, hindi lang si kabayan ang dapat na maparusahan, dapat pati yung employer. Yan. So, yung pangalawang point, guys, nung sinilip ko yung post na yan sa group na yon, sa totoo lang, guys, nagulat at nalungkot ako dun sa mga comment ng ating mga kababayan, no? Sa akin, guys, this is just my own personal thoughts about it, no? Babasahin ko sa inyo, guys, yung iba, no? Ang sabi dito, guys, nung isang nag-comment, under the table na trabaho, dapat yan nakabaol, right? Meaning nakatago. Kasi kahit kapwa Pinoy, hindi mapapagkakatiwalaan. Sad to say, pero yun ang totoo. No? Again, ang sinasabi ba natin dito is okay lang tayong gumawa ng illegal, basta wag tayong papahuli. No? Basta wag mo nang i-disclose, wag mo nang i-share, okay lang na gumawa ka ng illegal. Tama ba yun? Para kasi sa akin guys, kahit itago mo yan o hindi, basta illegal yan, mali. 'Di ba? Tapos guys, ito pa. Ito, madalas tong sinasabi ng mga nakikilala ko mga Pinoy, no? At for sure, narinig nyo na rin to sa mga mostly mga nag-violate ng rules and law. Sabi niya dito, matagal at marami na pong nangyayari na ganyan. Lalo na pag may nasasapawan o naiinggit kasi mas maganda posisyon at mas malaki sahod at may mga cash job pa under the table. Right? Ingat po talaga kahit pa citizen na nadadali pa kasi bawal talaga under the table, hindi bayad ang tax, no? Kasi guys, mostly pag may gumagawa ng ganyan, no? Sinasabi nila matagal ng kalakaran yan no? Marami nang gumagawa ng ganyan. So, ang ibig bang sabihin nun is dapat acceptable na siya agad, no? Ang ibig bang sabihin, guys, pag maraming nagnanakaw, right? At matagal nang ginagawa sa isang lugar, kailangan na lang nating tanggapin kahit na mali, no? Para sa akin, hindi po yun tama, no? Whether matagal na, bago, konti, marami, pag mali or illegal, wala pong pinagbago yun. Mali pa rin siya at illegal pa rin. O ito pa, sabi niya, Pinoy versus Pinoy. Ano ang naitulong? Mga ibang lahi nagtutulungan. Gusto lang naman nila kumita. Pinaghirapan naman nila yon. May maipadala lang sa mga mahal sa buhay. Again, guys, parang hindi naman siya nakaka-proud na nagtutulungan tayo sa isang illegal na gawain. Ano? Yung sinasabi niya na bakit daw yung ibang lahi hindi naman ganyan. Nagtutulungan sila. Okay lang na magtulungan, guys. Gusto ko nga yun di ba? Gusto ko na nagtutulungan ang Pinoy sa Pinoy, di ba? Pero hindi sa illegal, di ba? Dapat tayo
nagtutulungan tayo guys doon sa maayos at legal na paraan. At sabi pa dito, ano naman daw ang masama doon? Pinagtrabahuhan naman daw niya yon. Nagpapadala lang naman daw ng pera sa Pilipinas. Mga ganyan, no? Ako po, personally, parang hindi ko kayang ipambuhay yon sa family ko or ipapadala ko sa Pilipinas para ipangkain ng aking family na alam ko na kahit na pinaghirapan ko yon guys, nanggaling sa illegal eh. Diba? Para mo nang sinabing naghirap kang magnakaw, diba? Pinaghirapan ko naman yun. So, okay lang na ipakain ko sa family ko. Magkakaiba po tayo ng perspective, no? Pero po, para sa akin, mali pa rin yun. Whether pinaghirapan mo o hindi, basta yung source is illegal at nanggaling sa maling paraan, hindi pa rin po siya tama. Kahit saan talaga natin tignan, guys. Sa mata ng batas at pag nahuli ka ng immigration officer or ng Canadian government, kahit na ipaliwanag mo pa sa kanila yan na pinaghirapan mo yan, pangangailangan yan ng family mo and everything, hindi nila pakikinggan yan guys, kasi in the first place, gumawa ka kasi ng illegal. Yun naman ang unang tanong dyan eh, di ba? Are you working with the right visa and permits? Pag ang sagot dyan is no, lahat ng explanation mo moving forward, parang hindi na siya relevant, no? Kumbaga hindi na siya pakikinggan. Kasi nga, nakagawa ka ng mali. And guys, ang dami po ditong may mga legal papers na nahihirapang maghanap ng trabaho dahil din yung iba nakukuha ng mga illegal. Ayan. Kaya din po guys, marami ang mga talagang merong tamang papers dito na talagang sinusumbong nila yung mga katulad niyan. Hindi po dahil sa naiinggit at hindi po dahil sa hinihila sila pababa or whatever, di ba? Hindi po 'yun, guys, no? Kasi syempre, kung ikaw pumasok ka ng legal, guys, alam mo kung gaano kahirap yung pinagdaanan mo para makakuha ka lang ng LMIA or ng tamang employer para sa'yo. Tapos, yung iba, papasok lang dito ng illegal at gagawa ng something na ganyan. At saka guys, yung mga gumagawa ng ganyan, no, syempre, nagiging parang marka na rin yan sa ating mga Pinoy, di ba? Kapag merong isang grupo ng mga Pinoy or ibang lahi na gumagawa ng mga ganyan, di ba? Kumaga is kahihiyan na rin ng iba na kahit na lumalaban naman ang patas, di ba? So, again po, sa akin, this whole thing is not about being a vlogger or being the content creator. It's not about it. Hindi po yun ang rason kung bakit na-ban dito sa Canada. Hindi po yun ang reason. Ang main reason dito is nagtrabaho siya on an illegal way. Yon, 'di ba? So kaya tayo guys, mag-ingat tayo, no? Kasi lagi kong sinasabi guys, no, ang technology na meron tayo ngayon, hindi lang dito sa Canada or kahit na sa ibang bansa guys, no, technology is always ramping up, always upgrading, 'di ba? Kaya wag niyong ite-take for granted na hindi kayo nahuli ngayon so okay lang, no? Kasi guys, hindi po imposible na matrack nila yan by the time nakukuha ka na ng tamang visa para sa'yo. Let's say, you are working illegally for 5 years and then suddenly, nagkaroon ka ng chance para maging PR. Hindi po imposible na matrack nila yan, no? And baka yan pa yung maging rason kung bakit hindi ka makakakuha ng legal na visa or ng permanent residency or even citizenship dito sa Canada. Kaya mag-iingat po tayo. Okay? So yun lang guys. Thank you for watching and see you again on my next video. Peace!